Kumusta po mga kaibigan, this is again John from Acoustic One, and in today's video, so nakita niyo naman sa intro at sa thumbnail, yes, pag-aaralan natin ngayon yung kanta ni Rico Blanco na pinasikat niya back in mid-2000, and this is called Antukin. And kung nakita niyo naman sa intro, pag-aaralan natin yung riff kasi yun yung actually nga pinakamahirap dito as a beginner. So the rest naman kasi, usually yung mga ginamit naman ni Rico Blanco dito is purely chords lang. Maliban lang doon sa may bandang ad-lib niya dahil ginamitan niya dito ng piano. So, hindi na tayo magde-delve sa piano. Ang gagawin na lang natin doon is yung chord sa gitara, kung ano yung chords na ginamit niya doon. Okay, so wag na tayo magpatumpik-tumpik at diretso na tayo sa ating gitara. So, adjust ko lang tong aking camera para at least matutukan na natin ng detalye yung riff ng Antukin. So, here it is. Okay, so andito na tayo sa ating guitar tutorial. So by the way, ang kantang Antukin is actually in the standard tuning. Nasa key of C siya. So ito. Ayan. So kung titingnan natin sa may bandang intro, dalawang beses niya inulit yung mga chords na C, D minor, at A minor. Ayan. Pero hindi yun ang gagawin natin ngayon. Siyempre, tuturo ko sa inyo yung riff ng Antukin. So sa umpisa, medyo mahirap, kagaya nung ginawa ko rin nung una ko itong pinakinggan. Pero kapag naman pinractice natin to ng paulit-ulit, so magigets naman na natin ito. So dadandahanin ko lang para makuha nyo yung kanyang riff. So since ang kanyang key is nasa key of C, so gagawin natin siya, power chord dito. Yan. So yung ating index finger, yan, nandito sa may, yan, 3rd fret, 5th string. Yan yung key of C. Ayan, nandyan. And then, yung inyong pinky, ako kasi pinky ang ginamit ko eh. Pero kung kaya naman ng inyong ring finger, okay din naman. Yung aking pinky naman, nandito sa may 5th fret, 4th string. Ayan. Ayan. Pag naka-power chords yung C, eto siya. Ayan. Ayan, okay? Ngayon, ganito ang magiging riff niya. So, dalawang beses. So, kada pluck sa isang string, dalawang beses nyo ulitin yon. O, diba? Napakadali lang nun eh. So, dito sa C, dito sa may 3rd fret, 5th string, gagawin nyo dalawang pluck. Ayan. Ayan o. Okay. And then, susunod nyan is dito sa may 4th string, 5th fret. Okay. So, ganito siya. Okay. So, mangyayari nyan, dun sa may chord na C, okay, ganito siya. And then, punta naman tayo dito sa may 3rd string, 5th fret, okay? Dalawang beses nyo rin uling gagawin yun. Ganito. Ayan. And then, balik uli dun sa 5th fret, 4th string. Ayan, kung bibilisan natin, ganito siya. Sa chord ng C. Ayan, okay? And then, dako naman tayo ngayon sa D minor. Sa D minor naman, para hindi na kayo mahirapan, slide nyo na lang itong inyong index finger papunta rito sa may 5th fret, ayan, 5th string. Yan yung key of D. Ayan. So, mangyayari nito, akin ang ginawa kong diskarte, nilapat ko na lang ng ganyan, all throughout yung aking index finger, pababa, ayan. Kung kaya nyong ipitin yung mga string hanggang dun sa may 3rd string sa may 5th fret. Yan. So, ganito mangyayari niyan. So, dala-dalawa din uli yung pag-pluck nyo bawat string. So, ganito siya. So, 5th fret, 5th string, dalawa. And then, sa may 4th string naman, 5th fret uli, dalawa. And then, do sa may 3rd string, 5th fret, dalawa rin. And then, balik uli sa may 5th fret, 4th string. Yan. So, yun yung D chord or D minor chord. Okay? So, ganito siya. Pagbibilisan natin. O, diba? So, ulitin natin, recap, para malinaw. So, sa C, ganito siya. So, napipicture out nyo na or nai-imagine nyo na yung tunog. Okay? So, yun yung
sa C at sa D minor chord. Ngayon, punta naman tayo sa A minor, okay? So, mangyayari niyan, ganito naman siya. Sa A minor, ayan, yung inyong index finger nandito naman sa 5th fret, 6th string. Dito, ilapat nyo or ipit nyo doon sa may pinakamakapal na string. Yan yung key of A or A minor in this case. Ayan, okay? And then, yung inyong middle finger naman, ilapat nyo naman or iipit nyo naman dito sa may 5th fret, 4th string. Yan. So, mangyayari nito yung inyong 5th string, magiging dead string yan, no? O, hindi tutunog. Diba? So, after that, yung inyo namang ring finger, dito naman sa may 5th fret, 3rd string. So, ganyan ang ipit niyan. Yan, no? So, ang susunod na pluck niya, tigda dalawa uli. So, dito sa may A or A minor, sa may 5th fret, 6th string, dalawa. And then, do sa may 5th fret, 4th string, dalawa din. And then, do sa may 3rd string, 5th fret pa rin, dalawa. And then, balik uli sa may 4th string, 5th fret. Now, here's the catch. After nyo ng 4th string, 5th fret, balik uli sa may 3rd string, 5th fret, uli, ayan. And then, balik uli dun sa 4th string, 5th fret. Tigda dalawa yon. And then, after nun, punta naman kayo dito sa may, i-slide nyo naman yung inyong index finger papunta sa 2nd fret, 4th string, dalawa uling pluck. Okay? And then, i-reach out nyo itong inyong pinky papunta naman sa 5th fret, 4th string. Dalawa uling pluck. Ayan. Okay? Kung hindi nyo na-picture out, bilisan natin ng konti. Alright. So, ulit-ulitin nyo lang yon. Kung medyo nalito kayo, ulitin nyo na lang din yung part ng video na to. And then after nun, isang ulit uli. So, balik uli sa C. So, ganun uli. So, C, D, A minor. Ayan. So, the rest nun, puro chords na lang. Okay? Pero pagdating naman sa verse, actually, ang gagamitin nyo doon is yung kagaya ng riff na ginawa natin sa intro. So, ganun uli. So, C, and then D minor, and then A minor. So, tatlong beses yung gagawin sa verse yon. Kasi yung last part ng verse is chords na yung ginamit doon ni Rico. So, ang chords nun is F, and then D minor. Tapos, pasok uli sa another verse. Ganun uli. So, magiging riff natin yung kagaya nung sa unang verse at sa intro. So, yung ganong klase ng riff, tatlong beses yung gagawin yon kada verse. Okay? And then, yung last part ng verse is, again, kagaya ng sinabi ko kanina, chords na ginamit ni Rico doon. So, F and D minor. Ayan. Okay? And then, after nun, pasok agad sa chorus. So, sa chorus naman, ang ginamit na niya ron is C and then G minor. Okay? So, alam nyo na yan kung ano yung G minor. And then D minor. Okay? So, ganito siya. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhanang merong trip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan yon. So, ang pasok na doon is F. Kung ayaw may dahilan. Kung gusto, ayun, D minor naman. Okay? Kung gusto, palaging merong paraan. So, ganun na naman. Gagawin nyo na naman yung riff na ganito. C, D minor, A minor. Ayun. So, tatlong beses yung gagawin yon. So, ganun lang. Halos paulit-ulit lang din. So, after ng third verse, okay, so, balik uli sa chorus. So, ganun uli. So, C, G minor, and then D minor.
Tatlong beses yung gagawin to. C, G minor, D minor. Okay? C, G minor, D minor. And then yung last part, kung ayaw may dahilan, F. Kung gusto, D minor. Yan, palagi may paraan. Okay, yan. And then after na nun, bridge na. So sa bridge, ito yung part na kung saan medyo naiiba ng konti yung melody ng kanta. Okay? So ang umpisang chords niya is A minor. Long as we stand this one. And then after nung A minor, G over B. Okay? So ang chords nun, parang G, yan. Pero iangat nyo na yung inyong middle finger. So ang lalabas, ang mga nakaipit lang na string is yung inyong pinky nandito sa may 3rd fret, first string, and then second string, 3rd fret pa rin sa ring finger, yan. And then itong index finger nyo nandito sa may 2nd fret, 5th string. So yan ang G over B. Okay, so ulitin natin. So A minor, G over B, and then C. Ano man ang ating makabangga, D minor. Tapos balik ulit sa A minor. Long as we stand this one. Tapos G over B. Tapos wala talaga. Pagdating sa wala talaga, F na yon. Okay, so ganito siya. So long as we, A minor, G over B, tapos F. Wala talaga. As in wala. And then after nung bridge, pasok na sa ad-lib. Ngayon yung chord sa ad-lib, kagaya nga na sinabi ko kanina, yung pinaka-original nito is ginamitan ni Rico Blanco ng keyboard or ng piano. Pero kung susundan natin yung chord progression niya, ang mga chord sa ad-lib is kagaya lang din ng intro at verse. Ganito siya. So, C, tapos D minor, and then A minor. Tapos balik ulit sa C, D minor, A minor, and then C, D minor, and then A minor, and then F, and then D minor. Alright, yan. So, kung mapapansin natin, yung chords na C, D minor at A minor, tatlong beses yon, and then yung last part, F, and then D minor. Okay? And then, pasok na agad sa chorus. Now, sa chorus, kagaya lang din siya ng mga chords nung previous chorus natin, nga lang, hinabaan ng konti. Okay? So, ganito siya. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana merong trip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto hahalikan na lang natin ang kinabukasan ng buong loob at yayakapin pa. Tadhanang medyo overrated kung minsan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Okay? So dun matatapos sa palaging merong paraan. Pagkatapos ng paraan, balik naman ngayon sa riff na ginawa natin kagaya sa intro. So ganito ulit siya, C, D minor, tapos A minor. Tapos yung pinaka last release chords niya is C. Ayan. So ganun ang technique nun. So kung ano yung naging key niya sa umpisa ng kanta, dun din magtatapos yung key, which is key of C. Oh, yeah. Ayan. At yung pong guitar tutorial na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa ka nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming guitar tutorials. So till next time mga kaibigan, maraming salamat at God bless.